So last week, nag-celebrate ang birthday yung ate ko. And syempre, gumawa ko ng cake for her. And yung ginawa kong flavor nun, mango cheesecake. So ginawa ko siyang burnt cheesecake. And nagkikrave ako over the weekend. So today's Monday, gawa tayo nun. Pero yung recipe na to, kalahati lang. Medyo tansyahan tayong gagawin. Ang gagamitin nating pan is only 6-inch na round pan na may parchment paper. Yung ginawa ko kasi sa previous video ko, nung gumawa ko ng burnt mass cheesecake, 7-inch. And syempre ako lang kakain. So maliit lang na portion ng cheesecake na gagawin natin. Half recipe lang. Nung ginawa ko yung cheesecake na yon, hindi pa ganun ka-smooth yung naging texture niya. Kasi yung ginamit ko yogurt, meron pa siyang mga pieces ng mangoes. Tapos, nag-additional pa ako ng fresh mangoes na minash ko lang. So talagang hindi magiging smooth. So this time, I want it to be smooth. So gagamit tayo ng blender para pag-mix sa ating cheesecake batter. So simulan muna natin sa ating crust. So meron tayong 1/4 cup ng softened butter, or actually minalt ko lang siya ng konti sa microwave. Tapos tansyahin lang natin yung ating graham crackers, crushed graham. So tansyahan na lang to guys. Parang wet sand lang yung magiging texture ng ating graham. And then depende rin kung gusto nyo makapal na crust or sakto lang, or kung gusto nyo wala, or kung gusto nyo manipis. Totally up to you. So okay na ako dito, basta namumuo na siya. Pag tinlocked up yung ating graham, and then transfer na natin dito sa ating baking pan. So mga 2 dakot. So siguro mga 1 cup ng graham crust yung ating nilagay dito sa pan. Ayan. So set this aside, and then gagawin na natin yung ating cheesecake batter. Dito na tayo sa ating cheesecake batter. Gagamit tayo ng blender para lang ma-puree or para mas maging smooth yung texture ng ating cheesecake. So pwede naman siyang mixer or food processor. So sa recipe na to, like I said, half recipe lang. Pero a-adjust pa natin yung sugar kasi yung ating yogurt medyo matamis na, and then mag-a-add pa tayo ng fresh mango, which is additional sweetness sa ating cheesecake. And ayaw natin ng matamis na dessert guys from the half recipe. Babawasan natin ng 1 tablespoon pa ng sugar. So we have 3 tablespoons of sugar. Tapos meron tayo ditong yogurt. This is yung Pascual na Greek style yogurt na mango. You can use any brand ng yogurt or pwede rin plain yogurt, tapos medyo dagdagan nyo lang yung mango flavor or yung fresh mango. Kasi sa recipe ko, 3 pack ng yogurt. This is 100 grams per pack. And ito yung kalahati. Kinain ko na yung kalahati. So 1.5 pack ng Greek style yogurt na mango flavored ng Pascual. Tried and tested ko na kasi yung brand na to. Masarap siya guys. Tapos maglalagay tayo ng fresh mango. Isang piece nila. Now yung cheesecake na to is yung Spanish style na burnt cheesecake. Yung sunog yung top, firm yung gilid, pero yung loob niya, gooey, saka malabnaw talaga. Na hindi siya, hindi siya underbaked. Luto na siya. Kasi ang kailangan naman maluto dito is yung egg. Yung egg naman, kailangan lang ng mga 70 degrees to 75 para mamatay yung bacteria na nasa egg. Tapos, lagyan natin ng cream cheese, 1 bar or 8 ounce ng cream cheese. At tayo ng 1 egg and 1 egg yolk. 1 egg, 1 egg yolk. O, ito na. Yan, ganyan lang kasimple. Tapos, i-blend na natin until maging smooth. Okay, so ganyan ka-smooth yung ating cheesecake batter. So, transfer na natin sa ating baking pan. So, tap-tap natin para ma-release yung mga na-trap na bubbles. So, we're ready to bake our cheesecake. Ito na siya guys. Preheated oven, 250 degrees Celsius or yung pinakataas sa setting sa oven nyo, and bake this between 30 and 45 minutes. Basta ang goal lang natin, literal nasunog yung ibabaw, pero firm yung gilid. And then, pag bake na siya, pag inalog nyo, very jiggly yung gitna niya. Na parang magdududa kayo kung luto na ba siya or hindi. Basta luto na siya guys. Well, depende yun sa preference nyo. Kung gusto nyo ng malabnaw yung gitna, o kasi yun yung gusto ko, or gusto nyo ng fully cook. So, i-bake nyo lang siya ng mas matagal.
Alright, so i-bake na natin to and balik tayo pag okay na. Tingnan nyo. Sunog na sunog yung gitna. Yung oven ko kasi medyo try-door na. Since madalas ako mag-bake ng sourdough bread, nasa highest temperature siya. Minsan, umiinit pa siya more than 250 degrees Celsius. So, hindi ko na-monitor, lumobo na yung gitna niya, tapos sunog na sunog. Palamigin lang natin sa ating counter for an hour, tapos lalagyan natin sa freezer para mas mabilis mag-set and lumamig para mamaya lang matatry na natin. So, hindi na tayo kailangan magantay pa ng mga 6 to 8 hours. Pero kung hindi naman kayo magmamadali, pwedeng overnight, masarap siya pag totally nag-set. Ito na guys, napalamig na natin. And na-set na yung ating mango burnt Bass cheesecake. And titikman na natin. Ito lang top niya is talagang nasunog kasi nga, yung oven ko, pinahiya ako. Actually, pwede siyang i-peel off. O, isang buong ano siya, oh. Tanggalin natin. Huwag natin kainin to. Ramdam na ramdam ko yung ano, pagka malambot ng gitna niya. Ayun o, ito yung gusto ko. Para siyang tunaw na ice cream. Restaurant quality guys. Oh. I'm telling you, kung mahilig ka sa mangga, mahilig ka sa cheesecake, sa burnt cheesecake, try nyo to and itataya ko pangalan ko. This is the best mango burnt cheesecake or mango cheesecake na matitikman nyo or magagawa nyo. Promise yan guys. Pag hindi, unfollow nyo na ako. Huwag na kayong manood ng mga videos ko. So try na natin. Dito tayo sa malabnaw na part. Let's go! Sarap! Ano unang sasabihin ko guys? Alam niyo na, hindi siya matamis. Which is, totoo, hindi siya matamis. Ito yung gilid niya. Ito yung medyo firm. Let's go. Sarap. Walang umay, hindi matamis, saktong-sakto yung mangga, yung asim, yung creaminess, yung texture nung crust, nagko-complement sa lambot and smoothness ng ating cheesecake. Ayan na, tapos na laban. Try nyo to guys. Pag hindi kayo nasarapan, yan, follow nyo na ako. Okay, thank you guys for watching and hope to see you next time. Bye-bye.